Tayo manalangin. Mapagmahal at pagdawain ng Diyos, salamat sa magandang araw na ninyong pagpapala sa lahat na aming lahat ay nandito para sa lahat ng migrant advocates na nandito para sa press conference na ito. Task Force Middle East, pag-usapan ang pakanan ng mga OFWs sa gitnang silangan. Salamat sa Migrants International, Churches Witnessing with Migrants at NCCP at lahat ng migrant advocates na nag-coordinate para matupad ang aming hangarin para sa mga OFW at saka migrants na apektado sa digmaan at hindi pagkakasundo ng mga kasalukuyang bayan. Bigyan mo ko ng kami lahat ng lakas para sa patungo sa aming hangarin para sa mga OFW at saka sa mga affected na migrant workers. Lahat ng mga ito ay aming dalangin para sa ngayon mo. Amen. Maraming salamat po, Lord. Ngayon po ay tinatawagan po natin si Mr. Martin Romero, Deputy General Secretary po ng National Council for Education para po talakayin ang context of the formation of Task Force. Yan po ay susundan ni Pastor Sol Villalon ng United Methodist Church Anti-Trafficking Minor Ministry. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pagdating ngayong program. Kami po ay binubuo ng mga simbahan, mga migrants advocates, at mga partner organizations na naalarma sa nangyayari sa gitnang silangan ngayon. Actually, nung nag-meeting kami nung March 9, medyo matindi na yung tension, pero sa ngayon, nag-uusap tayo, habang nag-uusap tayo, we're on the verge of a nuclear war. Maaaring mangyari yun. Siyempre, sa ganitong kalagayan, ang Middle East ay meron sa first Google search, 25 million migrants. Most of them are South Asia and Southeast Asia. So, siyempre, yung sa atin, mamaya papagitin yung sponsor ng OFW natin sa Middle East. Alam naman natin na ikaw, katulad ng pandemya, ang kahulihan na inaalala ng mga gobyerno ng mga host countries ay yung mga hindi nila alahin, mga hindi nila nationals. So, at mga nabalita namin sa mga contacts namin ng mga migrant workers sa Middle East ay medyo babagal at hindi sigurado, hindi kagyan yung tunaw sa OFWs. So, alam naman natin na kaunahin tungkulin ng gobyerno ang mamalaga sa ating mga OFWs sa labas ng bansa. Pero sa tingin namin, kailangan na magsama-sama kami para tuloy-tuloy na i-remind ang gobyerno at galing din ilatag ang aming mga pwedeng serbisyo sa ating mga migrant workers. Kami po ay binubuo ng mga mainline Protestant churches at non-Roman Catholic and of course Roman Catholic organizations and churches. At kasama namin ang mga migrants advocates, ibang mga organisasyon para dito sa effort. Ang pangalan ng task
Church Task Force for OFW Female Business Support. 15 church groups and organizations ang kasama dito at nag-meeting kami noong March 9 sa Baclaran, hosted by St. John Newman Bible Center ng Baclaran. Maraming salamat. Sa ngayon po, ay meron tayong maliit na 2.5 million OFWs, both land-based and sea-based sa Middle East. Escalating tensions and conflicts in the Middle East raise tension, serious alarm for the safety and welfare, lives, and livelihood of our 2.5 million Filipinos in the Middle East. Sabi po ng mga OFWs, hindi sila nakakatulog. No? Ang laging tinitingnan ay kung may tunog na sa cellphone nila na sirena, kung merong alarm na naman, na may darating na naman na missile. No? At pag nawala na ito, lilinisin naman nila ang mga debris. No? Kaya may mga iba po na may mga sakit na din, no? Like lung-related mga sakit dahil sa aspekto ng gera. Many OFWs and their families continue to bear the heavy consequences of geopolitical conflicts beyond their control. Kung hindi po nakakatulog ang mga OFWs doon, ganun din dito, no? Ay hindi rin nakakatulog at talagang walang ibang magagawa kung hindi manalangin, no? Ng ating mga pamilya ng OFWs sa Pilipinas. Despite these challenges, Filipino migrants contribute significantly to the Philippine economy through millions of pesos in remittances each year. They deserve protection, support, and security in the face of worsening regional stability. Nabasa ko po sa Facebook, ang sabi ng isa, pwede ba magpautang muna kayo dyan sa Pilipinas? Hindi sila nakapunta sa remittance center. Yung iba po, no, na mga OFWs, hindi makalabas. So, sa gitna ng krisis at takot, ang inaalala pa rin nila ay yung gutom ng kanilang mga anak at ng pamilya nila dito sa Pilipinas. No? Kaya meron talaga tayong pwedeng tulong na magawa bilang communities of faith. No? As communities of faith and solidarity, we affirm our commitment to stand with OFWs and their families in this time of uncertainty and vulnerability. We pledge to continue advocating for their rights, safety, and well-being, and to work collectively with churches, civil society organizations, and concerned institutions to ensure that Filipino migrants affected by the conflict are not left behind. Sana sa panahon na ito, no? Sabi ko nga, sana din natin maranasan in our lifetime ang ganito klase ng gera. No? Meron naranasan ito ng ating mga kababayan. Sa labas pa ng ating bansa. No? Mas mahirap yun eh. Yung dito nasama-sama tayo na pamilya, kaysa yung sila ay nasa labas ng bansa. Tapos malayo sa pamilya, mas mahirap itong karanasan na dinaranas ng ating mga kababayan. Kaya talagang patuloy natin tinutundinan ang ongoing violence na ito na pasimuno ay ang US-Israel. No? Sila naman ang pasimuno dito. Yung war of aggression at talagang nananawagan tayo for immediate ceasefire, humanitarian aid, and lasting peace. At bilang mga tao simbahan, rooted in our belief that war is incompatible with our Christian teachings, our church urge the diplomats, lahat ng mga bansa na sangkot sa giyerang ito na magkaroon ng diplomatic solution, hindi kanlihan. At protektahan ang karapatan ng mga tao. Pinapanalangin natin yung mga affected communities, lalo na ang mga migrante
25 million, sabi ni Irving, no? Sa buong Middle East pa lang. Kaya talagang kailangan po natin magsama-sama bilang sa panadala, hindi sa pagbibiman sa gobyerno natin na sa panahon ito ng bigmaan, hindi talaga solusyon ang labor export. No? Hindi solusyon ang maghanap ng trabaho sa labas ng bansa. Hindi dapat meron tayong trabaho dito at wala tayong imperialistang bansa na dapat hinahayaan magdikta sa ating bansa para tayo ay ligtas sa anumang klima. Yan lang. Maraming salamat po, Marvin Guerrero at Sister Pastor Sol Pinero. Ngayon po ay tatawagin po natin si Sister Beth Padernal ng Talitacom, Philippines para po talakayin naman ang 5 actions of the task force including signatories. Pagkatapos ng March 9 consultation, ang task force po ay nagkaroon ng 5 action point as a response to this escalating tension sa Middle East. At ano ito? Una, advocate for OFW protection and accountability. Anong ibig sabihin nun? Conduct advocacy and lobbying efforts and call on the Philippine government agencies, members of Congress and the Senate, particularly the Department of Foreign Affairs and the Department of Migrant Workers. Why? Kasi we have to ensure ang karapatan ng mga Pilipinong migrante sa ibang bansa at kailangan natin itaguyod ang kanilang kasiguraduhan ng kanilang status para magkaroon ng isang systematic at comprehensive na social and welfare protection and assistance na dapat ibigay ng gobyerno. Tayo yung magiging konsyensya para sa government na bigyan ng protection ng ating mga OFW. Kasi ito yung kanilang prime responsibility. We are here to support. Ikalawa, provide welfare assistance. The task force can offer immediate welfare support to OFW and their families affected by the Middle East conflict, including referrals, emergency assistance and pastoral care, and support migrant serving institutions in the Middle East here in the Philippines. Hindi naman po ibig sabihin nun kami yung magiging frontliners, but we assist and support the emergency need of the OFW, both there on the side and here with their families. Ang pangatlo, educate and mobilize communities. Carry out education and information campaigns in churches, communities, and migrant networks to raise awareness, advocacy about the situation of the Middle East and its impact on Filipino migrants and their families, to our member churches, ecumenical formations, institutions, and communities. We are aware that most of our Filipinos are not yet aware of the impact of this. This is why there is a need to have proper education and raise awareness. Pang-apat, strengthen solidarity globally and institutional linkages between Philippine-based church organizations and their global partners to advance coordinated actions, joint advocacy, and unified calls and statements to support of Filipino and even non-Filipino migrants affected in the crisis in the Middle East. And the last but not the least, strengthen coordination and public statement. As people of faith and solidarity, we remain steadfast in our commitment to accompany migrant workers and their families, amplify their voices, and work together for justice,
peace, and dignity of all. This 5-action point is crucial one in order for us to promote and protect the dignity of the migrants themselves. We are the frontliners to become an advocate and to become an instrument in order to uphold and protect our Filipino migrant workers, not only the Filipinos but also those families that have been affected by this. And we as witnesses of this troubling wants to uphold this with not only with our action but more so on our prayer and faith. And we invite all people of goodwill to join us in praying for peace in the Middle East. We call on all parties involved to embrace dialogue and reconciliation, guided by the principles of justice, compassion, and peace. In the words of our Lord, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. It is taken from Matthew. And we urge world leaders, governments, and international organizations to prioritize the protection of human life and dignity above all else. And so be it. Maraming salamat po, Sister Beth. Kayo po ay si Sister Mila Margaret Montenegro, Carmelite of Our Lady, Executive Secretary of the Conference of the Major Religious Superior, para po magbigay sa kanyang mensaheng pakikisa. Gandang umaga sa lahat. Standing with Filipino migrant workers in times of conflict. Statement of the Conference of Major Superiors in the Philippines. Justice, Peace, and Integrity of Creation. Commission and Mission Partners. The Conference of Major Superiors in the Philippines, Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission, together with our mission partners and collaborators in migrant ministry, expresses profound concern over the escalating tensions and armed conflict in parts of the Middle East and its growing impact on overseas Filipino workers. Across the region, millions of Filipino migrants live and work far from their homes and families. In the midst of geopolitical tensions and threat of violence, many now face deep uncertainty about their safety, livelihood, and future. For years, these migrant workers have carried the burden of sacrifice to support their loved ones and contribute significantly to the life and economy of the Philippines. At this moment of instability, they must not be left alone to face the consequences of conflicts beyond their control. As communities of consecrated persons committed to the gospel mission of justice and compassion, we affirm that the dignity of every migrant worker must be protected. Migration should never mean vulnerability to neglect or abandonment, especially in times of crisis. In this spirit, we echo the words of Pope Francis, who reminds the world that migrants are not numbers. They are people with faces, names, and stories. Behind every statistic is a Filipino worker who left home with hope, courage, and love for their family. Their dignity must be protected, their voices must be heard, and their safety must be guaranteed. We therefore join the growing call of churches, migrant advocates, and humanitarian organizations for greater coordination of support for Filipino migrants in the Middle East. In particular, we support initiatives that bring together church institutions,
civil society, and migrant-serving groups to ensure the OFWs and their families receive the assistance and protection they urgently need. In response to this urgent situation, the Conference of Major Superiors in the Philippines, Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission, and our mission partners commit ourselves to the following. 1. Accompaniment and pastoral care. Through our religious congregations, pastoral ministries, and partner networks, we will continue to accompany OFWs and their families spiritually and pastorally, especially those experiencing fear, displacement, or hardship because of their conflict. Second, advocacy for protection and rights. We urge the Philippine government and relevant agencies to take decisive steps to safeguard Filipino migrants abroad by ensuring accessible assistance, timely information, and concrete protection measures for OFWs in affected regions. Third, mobilization of church and civil society support. We encourage parishes, religious communities, and institutions to strengthen programs that support migrant families, provide humanitarian assistance where needed, and amplify the voices of migrants who often remain unheard, strengthening global solidarity. We also call on church networks and partners around the world to work together in promoting the protection of migrant workers and advocating for peace in regions affected by conflict. At this critical moment, we call on the Philippine government and the international community to place the safety, dignity, and welfare of migrant workers at the center of their response to the escalating crisis in the Middle East. Filipino migrant workers have long carried the burdens of sacrifice for their families and for the nation. Their lives must never be treated as collateral in geopolitical conflicts beyond their control. In the face of fear and uncertainty, we will not be silent. As a church that walks with the poor and the vulnerable, we raise our voices and stand with our migrant workers, trusting that the God of justice and peace will not abandon those whose dignity we are called to defend. Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission, Conference of Major Superiors in the Philippines, together with mission partners. Thank you. Maraming salamat po, Sister. Ngayon po susunod ay si Atty. Edwin de la Cruz, President of International Seafarers Action Center and convener of Sea Network. Yan po ay susundan ni Neil Cabigas, Mission to Seafarers Philippines, and Sea Network. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat ng mga faith-based advocates, mga grassroots organization, unions na nandito at nagtutulong-tulong para ang ating mga seafarer at ang ating mga land-based OFW ay mabigyan ng tulong sa panahon ngayon ng crisis sa Middle East. Ang mga seafarers po, noong panahon ng COVID ay nagbuo na ng isang broad na alliance na tinatawag na Seafarers Empowerment Advocates Network. At nagtulong-tulong po yan kasi ang mga tao dito sa Pilipinas, ang mga organisasyon dito, ay meron po tayong mga counterparts sa buong mundo. Lalo na po yung mga faith-based organizations, kagaya po ng Mission to Seafarers na nandito, yung Apostles of the Seas, yung Stella Maris, yung Bautismo. Meron po yan na sila po ay miyembro ng ICMA,
o International Christian Maritime Association. Kaya yung mga nasa abroad ko ay meron silang mga pwedeng tulugan ng mga center para makatulong, lalo na po yung mga faith base. Ang tulong po ay napaka-importante ngayon dahil ang gobyerno ng Pilipinas, ang ginagawa lang daw po ay monitoring. Sabi kahapon ni Sekretaryo Kakda, minomonitor naman daw nila kung ano nangyayari. Hindi po sapagkat. Kasi alam na po ng lahat ng mundo na 1,200 po na Pilipino more or less ang stranded. Ang naiibig pa lang po ng gobyerno ay 200. So malaking problema po ngayon, no? Dahil ang monitoring po hindi sasapat. Dineclare daw po ng DMW na ang Gulf of ang Strait of Hormuz, ang Gulf of Oman, saka yung Persian Gulf ay war zone. Yan po ay kanilang pag-comply doon sa ipinaglaban ng mga seafarers nitong nagdaang 2 linggo na ideklara po yun. At dyan ay pinagkaisahan ng mga seafarers at ng mga union ng seafarers. So tama po, ipatupad sa Pilipinas yan. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po, lahat ng seafarer na maaaring dumaan ng biyahe doon sa Strait of Hormuz at sa area ngayon, pwede pong mag-demand na sila ay pauwiin. Hindi sila sasama. At pag nag-demand po silang yun, hindi sila pwede i-blacklist, babayaran ng kumpanya yung kanilang pamasahe at sweldo. Ang problema po, ang mga seafarer po ay contractual. Kahit na 10, 20 taon sila sa isang kumpanya, tuwing sasakay po sila ng less than a year, no? Mga 6 to 11 months yan, mag-a-apply po sila ulit sa same company. Kasi wala pong security of tenure dahil sa ayon sa batas ng Pilipinas, ang seafarer po ay permanently contractual for endo. So napakahirap po, kapit sa patalim. Kaya maunawaan natin bakit yung mga seafarer, kahit mamamatay na sila pinopomba na, gusto pa rin maglayag kasi contractual natatakot sila na pagka sila nagpa-uwi, hindi na sila isasakay ng kumpanya. So isang malaking problema po ay pagiging contractor ng mga seafarer at kawalan ng trabaho dito sa Pilipinas. In fact, 14 na po ang nabagsakan ng bomba at meron isang seafarer sa tugboat na missing. At meron po isang barko naman yung Thailand, yung Bangkok, nakaligtas ang 2 po at 3 ay na-stranded sa ilalim at nasusunog na. Hindi malaman. Bagamat iba't ibang lahi po, yung 20,000 na mga seafarer na stranded sa mga cruise ship. Ang problema po, sa ngayon yung sa mga nagwelga, yung nagkaroon po ng general strike ang lahat ng mga seafarers sa Greece. Nagkaroon po itong nakaraang araw at ang demand nila, yung tubo ay huwag nyo unahin. Ang unahin ng mga kumpanya ay yung kapakanan ng kanilang mga crew. Kaya lumalaban po ngayon ng mga seafarers na do-organize. At dito sa Pilipinas, at sisimula na rin tayo, nandito rin po yung Concerned Seafarers of the Philippines. At dito po, kailangan magkaisa yung mga seafarers, magkaisa po yung mga faith-based organizations, magkaisa yung iba't ibang mga grassroots na migrant organization para tayo po ang umawat sa ating paglaban. At ang gobyerno ay dapat na pagtrabahuin natin. Kasi milyon-milyong remittance ang kinikita ng gobyerno dito sa mga seafarers at land-based dapat. Ngayong panahon na ito, hindi po sapat na mag-monitor na pauwi nila kaya na ginagawa ng ibang lahi. Marami na pong nag-repatriate, India, Korea, Japan, iba pa mga Germany. Talagang nire-repatriate nila yung mga tao nila. Umuupa po sila, kumuha sila mga charter flight. Bakit ang Pilipinas po nag-i-interior tayo ng mga lusot na tayo? Tapos dito, kakaroon ng mga welcome. Hindi po yun. Dapat proactive ang gobyerno. Yung 1,200 more or less, agad nabigyan nila repatriation. Hindi po totoo yung excuse na walang flight. May flight po eh. Kasi yung mga passenger ng mga cruise ship, pinauwi. Nakakakuha yung mga kumpanya ng mga unti-unti nila pinauwi. Bakit yung crew na iwan sa barko? Bakit yung crew na iwan stranded? Yan po yung problema. Kasi tubo at yung kawalan ng
political will o aksyon ng gobyerno para maging proactive at pangunahan ang pag-repatriate at pagliligtas sa mga buhay ng mga land-based and sea-based OFW. Maraming salamat. Maraming salamat po, Attorney. Neil Cabigas here from the Mission to Seafarers Philippines. If hindi po alam ang Mission to Seafarers, we are commonly called among seafarers as Seaman's Club, kung saan we are present in 200 ports in 50 countries, including in Mesa o in sa Middle East. So, we provide services po na gaya ng ship visit, welfare services, transportation, and any other services. In the Philippines, meron po kaming family support network kung saan ino-organize o nagtatravel kami sa country, sa Pilipinas, to organize seafaring family. Ngayon, to give you a background, ano po ang gawain namin sa Middle East, before po ang kalagayan ngayon, ang gera, ang gawain po ng aming welfare officer o ang aking counterpart sa Middle East is usually helping seafarers who are being abandoned. Marami pong seafarers o barko ang naabandona sa Middle East. So, yun po ang gawain niya, and if it includes Filipino, he is also working closely with the Philippine government present in the UAE. So, ang update po namin ngayon in terms po sa aming gawain, yung welfare officer po namin sa UAE ay at least may seafarers, Filipino seafarers, 10 na kausap. Ito po ang seafarers ay kung saan ang barko nila ay nakaakurahe, at ang on-siders, sila po ay off-siders at hindi po makababa. Sila po ay nasa barko kasama ang on-siders o yung papalit po sa kanila. So, in addition po sa network namin, nabanggit ko kanina na meron kaming family support network, meron din kami mga influencers, mga ambassadors, which are influencers and mga seafarers and volunteers namin. Amin na rin po in-encourage sila should their seafarers be affected by the war in the Middle East, they could reach us or reach the Mission to Seafarers or this task force. So, ang akin pong panawagan, seafarers still remain at the heart of the global trade. Yet, in times of regional uncertainty, their welfare and well-being of them and their families requires their close attention and collection action. Ayun po, no? As we move forward, we encourage all stakeholders to continue working together to safeguard the welfare of seafarers and their families. To our seafarers, ito po reality natin sa mga seafarers, we urge you carefully to consider decision regarding your voyage, yung refuse to sail. If you feel that continuing to sail is no longer safe and appropriate, that's okay. The decision should be respected. There will always be another opportunities ahead. There are issues of blacklistings after that one, pero we encourage seafarers if they deem not safe on board, we still have at least 300 money agencies na pwede nilang applyan. Your safety and well-being must always come first. For those who choose to continue to sail, kasi currently po, I'm also supporting a seafarer who is affected by the war, hindi sa Middle East, but in the Russian waters. Yeah. For those who choose to continue sailing, please be assured that support remains available through our digital platform, Facebook. We are very responsive sa aming Facebook. Our networks of stations around the world, our chaplains, we remain ready to assist. Should the families at home experience concern or require support, we encourage them, or you could let them reach out to us so that we may also provide them guidance, care, and assistance. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Elden and May. Ngayon po dadako po tayo sa demanda ng OFW. Siya po ay tatalakayin ni Ms. Joanna Concepcion, ang chairperson ng Migrante International. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating mga kaibigan sa media ngayong araw at lahat ng mga organisasyon at taong simbahan na nandito
nandito ngayong araw para makiisa sa pagbubuo ng ating napakahalaga at napapanahon na Church Task Force. Gusto ko lang po, bago yung aking mensahe, gusto ko lang po kilalanin ang 18 na church organizations and migrant advocate organizations na kabilang ng initial conveners ng ating task force. The Center for Migrant Concerns, Conference of Major Religious Superiors of the Philippines, Conference of Major Religious Superiors of the Philippines, Church People Workers Solidarity, Churches Witnessing with Migrants Philippines, Ecumenical Bishops Forum, Episcopal Church in the Philippines Social Concerns Commission, the International Seafarers Action Center, Migrante International, the National Council of Churches in the Philippines, the Roman Catholic Diocese of Caloocan Ministry of the Urban Poor, Roman Catholic Diocese Caloocan Migrants and Human Trafficking Ministry, St. John Newman Migrant Center, Baclaran Redemptorist Church, St. John Newman Migrant Center, Antipolo, the Seafarers Empowerment Advocates Network, Talita Kum Philippines, United Church of Christ in the Philippines, and the United Methodist Church Anti-Trafficking Migrants Ministry, and lastly, the Roman Catholic Diocese of Cubao Migrant Ministry, who is graciously hosting our press conference today. Maraming salamat po kay Bishop Eli Ayuban for hosting this press conference. So ngayon po, 13 araw na po, no, nung nagsimula yung gera na sinimulan ng Estados Unidos katuwang ng Israel sa isang soberanong bansang Iran. No? At narinig po natin sa mga balita, narinig natin na hindi po humuhupa ang kasalukuyang gera sa rehiyon ng Gitnang Silangan. At lalo pa po umiiting, no, ang impact nito hindi lamang po sa rehiyon, kundi sa buong daigdig, at nararamdaman na po natin ang impact nito sa Pilipinas. Kung dumaan po kayo sa pinakamalapit na gas station, magkano na po ang presyo ng petrolyo? Ano na po ang ulan? 80 na po ang nadaanan natin kanina. Ano pong ibig sabihin niyan? Tataas po ang presyo ng mga pagkain at patayang bilihin. Kaya, kailangan pong seryosohin ng ating gobyerno ang kasalukuyang gera na gaganap sa rehiyon. So, hindi lang po natatakot ang ating mga OFWs na mamamatay sila doon sa araw-araw na pambobomba, missiles at mga drones na bumabagsak sa kanilang mga paligid. Natatakot din po silang magutom at natatakot silang magugutom ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Yun po ang kasalukuyang sentimiento ng ating mga OFWs. Ang nilatag po na plano ng gobyerno ng Pilipinas simula noong February 28, nagpatawag ng iba't ibang mga hearing sa Kongreso, sa Senado, mga pahayag mula sa palasyo, kung ano ang plano ng gobyerno. Para po sa mga OFWs, hindi po nagbibigay ng kumpiyansa sa kanila, sa mga naririnig po na plano ng ating pamahalaan. Mas maraming katanungan kaysa sa sagot. At mas malakas pa din po ang pangamba. Sa aming pagtingin sa kabuuan, umaasa lamang po ang ating gobyerno sa plano ng iba't ibang mga host governments. Yun po ang aming pagsusuri. Hindi po nakatanaw doon sa pangmatagalang solusyon para sa kagyat maprotektahan ng ating mga OFWs. Pero maging handa sa posibilidad na libo-libo ang uuwi katulad ng nangyari sa panahon ng pandemya na lampas 1 milyon na mga OFWs ang umuwi sa loob ng 2 taon. Napaka-short-sightedness ang plano ng ating gobyerno. At hindi lang po ito mararamdaman sa gitnang silangan. Kailangan paghandaan ang impact nito sa mga OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang rehiyon, labas din sa gitnang silangan.
Kaya po may malaking banta sa buhay po ng ating mga OFWs dahil yung kabuhayan nila ay marami sa kanila naputol na o mapuputol. No? Maraming mga kumpanya ang naglimita ng kanilang operasyon, nagsara, nagkaroon ng work from home arrangements, pero yung iba, no, ay pwersahan pa rin na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya, pero marami ang hindi nakakatanggap ng sahod. Across industries po ito, service, manufacturing, all sectors kung saan nagtatrabaho ang ating mga OFW. Magkakaroon po ng kahirapan sa pag-access sa healthcare